Ano pag-usapan din natin mga ka-JP? Etong si Harry Roque, 'di ba, nabalita na rin to ni Takero pero papasadahan ko na lang din. 'Di ba? Talagang napabalita po yung Porak, yung Pogo po sa Maribeles Bataan nitong si Harry Roque na di umano ay bago nakapagpatayo ng Pogo doon na kumikita po ng 25 billion in 5 years. 'Di ba? Ay nagsimula daw po ito doon sa mga land grabbing na 421 hectares. At napatunayan mga kababayan na ito ay hindi talaga biro-biro, na ito ay hindi talaga katang-isip lamang. Although nawala po yung balita noon na binura po ng bilyonaryo, hindi natin alam kung anong nangyari. Maaring hindi ko alam talaga, pero dito ay isang opinion ko lamang, hindi kaya nagkaroon ng bayaran, bakit biglang-bigla na pinabura. Mabuti na lang ay na-recover ito at naibalita pa rin natin. Pero ang hindi natin alam mga kababayan na yung nagtatanggol pala doon sa mga lupa na niland grab daw di umano ni Harry Roque ay napatay na, si Attorney Carlos doon nga po sa bayan ng Pampanga. Tama ba? Doon namatay mga kababayan. At tinambangan po ito ng riding in tandem. At merong mga kaunting video na nagsasabi dito na itong si Harry Roque ay talagang isang land grabber at yung kanyang asawa na si Myla Roque. Ate si Atty. Harry Roque, sinambahan niyo ng Opo, kaso? kasama po si Atty. Harry. O kasi may nakikita tayo mga placards dito na nakalagay po ay ano. So hindi ba tayo natatakot na masabihan tayo na tayo nagbibintang kasi nakalagay po ay Harry Roque, Sakimat Land Grabber. So mula Maribeles Bataan kayo nagbiyahe rito papunta ng Ombudsman. So maaari ko po bang malaman kung ano po yung inyong pinaglalaban? Yung sa amin po, gusto po namin mabawi yung lupay namin. Kasi napakatagal na rin naman pong minana na po namin ito sa mga lolo namin. Galing po sa mahirap na pamilya, wala po kaming ibang makukuha galing sa magulang namin kundi ito lamang. So hindi naman po maliit na bagay na agawan ka ng karapatan eh. Kasi karapatan po namin yun eh. So yun nga po, nagsimula ito nung pagkakaalam ko po kasi na-issue po yung nai-award po sa amin yung titulo noong 1997. Nai-award sa kanila yung titulo noong 1997 mga kababayan. Pero may mga nag-complain, merong mga nangaagaw. Ay ito nga ang sinasabi nila ay si Harry Roque, mga et al, mga ka-GP. At ito nga yan daw pinatayuan nila ng Pogo Hub sa Maribeles Bataan at ng Yacht Club. 'Di ba? So doon na po yung sa nanay ko. And natulungan po kami ni Atty. Carlos sa Pampanga pa noon. May abogado po kami sa Pampanga na sinutulungan kami i-develop yung lupa. Tulungan kami na paano sakahin. Yung may beach po kasi, may sikat pong beach doon, yung Lucky Beach. So, Lucky Beach. Parang ano mga kababayan Parang hindi naman sa conspiracy syempre. Isipin niyo laging may pangalan na Lucky. 'Di ba? Usually kasi pag may mga Lucky na yan, 99 may numbers yan sa mga Chinese. Kagaya ng 'di ba sa Divisoria, marami din diyan ganyan. Mga 999. So yan ay pagmamayari ng mga Chinese. Ngayon, tingnan nyo mayroon din daw Lucky Beach doon sa sa Maribeles Bataan mga kababayan. Ngayon, yung kanilang mga lupa ay inagaw nga basta-basta na kahit na tinutulungan sila ng dating attorney na si Attorney Carlos na di umano hindi di umano na sa kasawiang palad ay pinapatay po sa hindi malamang kadahilanan at wala pong nangyari mga kababayan. Kumbaga parang in-archive lang din ito ng ating Department of ata dati. Hindi ko alam kung ano yung nag-ano sa kanila eh. Pero parang hindi po ito binigyan ng time para imbestigahan dahil parang ito ay sinama lang dun sa biktima ng extrajudicial killings nung panahon ni Duterte.
Pero inyo mga kababayan, dapat ito ay ina-isolate nila na merong, baka mamaya merong ibang anggulo, hindi lang extrajudicial killings. At bakit naman ilalagay sa extrajudicial killing na wala naman pong kinalaman sa droga itong sila Attorney Carlos? 'Di ba na ito ay kilala bilang isang abogado na mayroong ipinaglalaban tungkol pa nga sa mga lupa na inaagaw, at ito nga po ay si Harry Roque at yung kanyang asawa daw at dun sa mga kapartner. So, yun po, tinulungan din nila kaming mag-manage ng beach. So, doon po kami kumukuha ng pinagkakitaan, ng isda, sasaka. So, nagtayo po ng mga maliit na tindahan doon para sa mga guests. And then, nagulat na lamang po kami nang namatay si Attorney Carlos. Actually, birthday po yun ng tita ko nung namatay si Attorney Carlos. So, inassassinate po siya doon sa Santa Rita. And then, after a year po, 2021, ipinatawag po kami sa munisipyo ng Maribeles. Doon nga po nakaharap namin yung secretary po ng First Bataan. Sabi naman po, alam po namin ay good news. Bigla na lang pong sinabi nila na nai-transfer na daw po sa kanila yung titulo. Ganyan-ganyan din yung nangyari mga ka-GP yung sa sa Tarlac. Yung binalita rin natin na may humarang. Mabuti ka mo, merong kumampi na isang kapitan, barangay kapitan din doon sa Tarlac, na yung mga lupa nga po ng ating mga kababayang mga Aita, mga indigenous people, ay gusto pong kamkamin o ibenta daw doon sa kaibigan nitong si Alice Guo. At nung itong kapitan nga ay hinarangan niya ang nasabing pagbibenta, ay agad-agad po siya na ipinasuspinde ni Mayora, mga kababayan. So parang ganito rin yung nangyayari dito. 'Di ba? Meron talagang mga tao na lumalakad at meron talagang mga tao na malamang nabayaran kaya napapadali. Baka mamaya hindi natin alam, baka mga kasamahan pa nila. Pero syempre ang utak, mga kababayan, kung malalaman nyo naman kung sino ba ngayon ang nakapagpatayo ng Pogo doon sa sinasabi nilang lugar na niland grab. 'Di ba? 'Yun po ay lupa o sabihin natin ay hawak nga nitong sila Myla Roque, si Harry at et al. Na pinagtayuan ng Pogo at ng Yacht Club. So sa depensa naman po namin, pumunta po kami sa assessor's office, kumuha po kami ng tax declaration para ma-check po kung nasa amin pa rin yung possession. So nagulat po kami, yung ilan po sa mga kasamahan namin, na-cancelled na po yung title. Yung iba naman po sa amin ay hindi pa. So itinanong po namin yun doon sa secretary ng First Bataan. Sinabi po nila na on processing na daw po. So hanggang sa napag-usapan po namin, dahil nga po sa meeting na yun, nag-usap-usap po kami na hahanap po kami ng abogado para may paglaban po yung karapatan namin sa lupa. So maputol kita sir, mga ilang dekada na po ba kayo nakatira doon? Yung lolo ko po, yung pamilya po namin, sa pamilya pa lang po namin sa angkan po namin, doon na po lumaki ang nanay ko. Ang nanay ko po ay pinanganak po ng 1953. So 70, mag-80 years na po. So ibig sabihin mga possible mga 100 years kung kasama mga lolo at mga lolo nyo. Maaari po. Oh. At ito bang pagpapaalis po sa inyo ay meron po ba silang sinasabing kayo may relokasyon, Wala kayo po. may lilipatan, so wala. Wala po. Walang sorry dun sa question. Siyempre pag niland grab ito mga kababayan, therefore hindi yan magbibigay sila ng relocation. Sasabihin nila kanila yan 'Di ba? Inagaw pilit. So ano yan? Kumbaga meron silang mga kontak at talaga naman gagawa ng paraan nitong mga to para mapaalis sa yung mga tao na yan. At ito na nga, itinayuan ng
ng Pogo at Yacht Club, mga kababayan, walang mangyayari. Ngayon, ang ginagawa ng mga taong ito ay humihingi po ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos at dito sa Ombudsman, dito kay Martires, 'di ba? Na yan nga po yung nangyayari, mga kababayan. Pero nung panahon ni Duterte, itong mga ito ay nawalan ng kumbaga sila nawalan ng masasabi natin na yung pangarap nila gumuho dahil yung tumutulong na abogado sa kanila ay napatay pa. So, kumbaga ngayon lang sila nabibigyan ulit ng pagkakataon na para makapagreklamo. At sana mga kababayan, makita din ito ng gobyerno natin, 'di ba? Mahagip din kung sila ay totoong nanonood sa atin. Sana isang araw makita natin na binigyan ng aksyon, mga kababayan. Baka mamaya itong sinasabi na inagaw sa kanilang lupa ay talaga naman na ang mga tao nakasangkot, kagaya po nila ng sinasabi nila na di umano ay si Harry Roque, yung asawa niya at yung mga kasosyo, makita po ang tunay na relasyon o makita po ang tunay na rason kung ano talaga ang tunay na nangyari. Hindi po natin sinasabi na sa side tayo kaagad nila dahil kaaway natin si Harry Roque o galit tayo kay Harry Roque. Pero ang gusto ko po sana ay maimbestigahan ng maayos ang bagay na ito at kung ang tinuturo ay talagang itong pagtatayo ng Pogo at ng Yacht Club ay sana mabigyan po ng kaagarang aksyon, mga kababayan, at maparusahan ang dapat maparusahan. Yun lang ang gusto nating sabihin dito. Pero hindi po biro, mga kababayan, ang paglaland grab. Biruin nyo babalik ko na naman sa kwento na itong si Harry Roque. Ayaw na ayaw dati ng Pogo, pero biglang-bigla nag-transform. 'Di ba? Ipinagtanggol pa ang Pangulo dahil ang Pogo daw ay nakakapagbigay ng cash resources. 'Di ba?